Si Pia Wurtzbach-Johnsy ay umarangkada sa Fashion Week. Si Heart Evangelista, inamin naman niya, hindi muna siya rarampa sa Paris Fashion Week. In the words of Project Runway host Heidi Klum, one day you're in, the next day you're out. And this reality is so true as we are going to talk about two fashion icons in our difficult round. This is Alawad Ignacio, the Diva that you love, and together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching the Sunday edition of the TT Show. Tarayan at Talakian Shobs edition. So, Mare, ang Miss Universe 2015, si Pia Wurtzbach-Johnsy ay umarangkada sa Fashion Week. Hindi ba naman? At si Heart Evangelista, inamin naman niya habang tumutulo-tulo pa ang luha sa video, alam mo naman, nagdradrama-drama lang siya, hindi muna siya rarampa sa Paris Fashion Week. At ang pag-arangkada ni Pia Wurtzbach ay nangyari saan? L'Oreal, lumampas siya for L'Oreal Paris. Sa L'Oreal Paris Fashion Show at Bulgari, Japan. Sa Bulgari, Japan show. At ano naman ang ginagawa ni Heart Evangelista sa mga panahong nagrarampa si Pia Wurtzbach sa L'Oreal Paris at Bulgari, Japan? Di ba nandito lang siya? Nandito lang siya. Oh. Nagmumukmok. Di ba nandito lang? Diba? Sinusuportahan ng kanyang asawa sa kanyang mga pinagkakagawa. At higit sa lahat, hindi ako sure kung bumibili siya ng mga bagong outfits para sa kanyang mahal na aso. Diba? It is only, I don't even think Pia and Heart ay dapat pagsabungin as far as being fashion icons are concerned. Kasi si Pia talaga, bago maging beauty queen, ay totoong fashion model. Tama? She has the height, she has the body, she has the requisite X factor. At kahit anong isuot mo kay Pia Wurtzbach, kahit pa siguro mong gawing sako yon ng pandan bigas na tinahi, curly girl, lalabas na mas maganda pa rin siya. Si Heart kasi, she's really pretty, diba? She suits a certain type of outfit para hindi siya malunod because she's not that very tall. Diba? At kitang-kita nyo naman kaya saan siya lumarampa, diba? Sa streets of Paris, Milan, or New York. Backdrop niya yung mga streets. Kasi nga, if you are going to place her on the runway at na parang ginagawa ni Pia, she will be dwarfed. Kitang-kita na maliit siya at lulunurin siya or tatayuin. She's small by fashion ramp model standard. Diba? Yun ang ano niya. Yes, yun. Totoo naman yun. Pero kasi, she has a distinguished tastes na pag sinuot niya, nagmumukha talagang pangyayamanin. Talagang she gives credence to what she wears. Lahat naman ng sinusuot talaga niya sa mga pagralampo niya sa kalye, talagang pangyayamanin. Pangyayamanin. Lahat naman ng outfits niya ay aspirational. Natanging siya lamang at ang mga kagaya niya ang makakabili. Makaka-afford. Makakabili. And we are not taking it against her. Kaya sa akin, tigilan na natin na pagkasabong kay Pia at kay Heart kasi magkaiba naman talaga sila. Diba? Pero kasi silang dalawa lang yung nasa world map of fashion. Wala namang iba Wala ibang Pilipina. Walang iba, di ba, na nakakapasok sa world map of fashion. Silang dalawa lang. I get that. Pero tandaan mo, mas nauna si Heart kay Pia. But when Pia entered the fashion weeks, mas mataas ang number at mileage ni Pia kaysa kay Heart. Pero tawag dito si Heart kasi, iba yung dating niya kasi
yung mga luxurious brands Mhm. na talagang inaano siya, ini-entertain siya. Mhm. Because she is all glamour. She is Mhm. all class, di ba? Okay. So, may ano na siya, may relationship siya sa mga luxurious brands. Mhm. Well, I hope Eh si ano, parang developing pa lang eh. well, I hope all this glamour and all this class that supposedly Heart Evangelista has would help her in whatever is the debacle she's facing right now. Because she's being thrown at so many things na feeling ko naman, yung iba OA na OA na. Mm-mm. Na parang she doesn't deserve it. Ang problema na naman kasi kay Heart, she doesn't seem to be apologetic about anything that she's doing because that is her being her. That is she being she. So parang, eto po ako, kung hindi ako matanggap, nek-nek nyo. Kasalanan nyo na yan, mga inggitera kayo. Di ba? I think it's because she has nothing to be apologetic for. Mhm. Kasi wala naman siyang ginawa. Mhm. Di ba? So, why be apologetic? Sana nga wala siyang ginawa because, Oo, di ba? you know, the partner that she has for her luxury luggages is has a very strong allegation. Di ba? So sana nga wala. Sana nga wala. Yun lang sa akin, paulit-ulit, sana nga wala. Because pag meron, at akala natin wala. Carlo Aquino, ikaw ba yan? Siya talaga ang malilintikan. Because many are already zooming in sa kanya. Diba? Talagang pinopoint out the luxury lifestyle that she has. I think what Heart should do right now to save whatever is left of her pride or dignity is to declare to the people na ganito po kalaki ang taxes na binabayaran ko sa ibang bansa. Na lahat ng kinikita ko, lahat ng ginagastos ko sa buhay ko sa kasalukuyan ay nanggagaling sa majority of them ay galing sa income ko sa ibang bansa. Kasi pag pinakita niya yon, tatahimik ang lahat. Ay, kasi may income naman pala talaga siya doon. Wala natin uri natin yung income niya dito, na dito hindi naman kalaki ang income. Kasi ang nangyayari, hindi niya de-declare kung gaano kalaki yung income niya sa ibang bansa. Kaya ang napupulaan, yung parang, ang liit-liit lang naman ang kinikita mo rito. Konti lang naman ang endorsement mo. Wala ka naman TV show, wala kang pelikula. Tapos, ang pagmamaganda mo, wagas. It is idiotic to even think na hindi kumikita ng malaki si Heart. Hindi nga. Even if... She doesn't need to declare her taxes. Hindi niya kailangan gawin yon. Ang ano kasi is, you show proof. Kayo nag-aakusa eh. Kayo nag-aano, di ba? Nambaba sa kanya. Ay, then you show proof. Eh, wala naman kayo ma-show na proof. All your accusations, all your bashings came out of inggit. Ganun lang yon. Kasi ikaw, pagka inano mo, pag nag-show ka ng proof, maniniwalaan kita. O pag nag-show ng proof, maniniwala ka. Maniniwala ako. Sige. Diba? O ayan. Diba? Ganun lang naman yun eh. Ultra maldita, lahat ng mga basher niya. Oo, ganun lang pakita kayo yun. ng pureba na talagang may ginagawang kabalbalan si Heart Evangelista. At hindi lang nanggagaling at hindi lang pinag-uugatan ng inggit ang dahilan kung bakit kyaw-kyaw kayo ng kyaw-kyaw. Oo, ganun lang yun. Kasi up to now, wala naman sila ma-show ng proof. O, kung saan ang galing yung kung sinasabi nilang galing sa masama yung pinabili ng ganito, pinabili ng ganire. O, wala naman eh. Have you seen proof? May resibo kang nakita? Wala naman, di ba? So, they were blabbering. Do you believe that that as the wife of Kineso Escudero, hindi niya alam ang mga affairs ni Cheese as far as all these accusations being hurled sa asawa niya? Alam mo kasi, parang wala siyang malay dyan. Alam mo kasi, Cheese is his own person. Hindi natin alam yung personality niya. So kung ang personality niya is not sharing what he has dun sa trabaho niya, how do we know? Ganun lang yun, di ba? Ngayon, we're not even close to to Cheese.
So, hindi natin madedetermine yun. Mhm. Di ba? Madedetermine ba natin na, naku, yung pinambili niya na ano, galing sa ganito. Hindi. So, wala tayong prueba. Not unless we are very close to Cheese and we knew him from inside out. Ganun lang yon. So, parang wala ring bearing yung mga kinasabi ng mga tao. Dahil posibleng hindi niya alam yung asawa niya eh. Oo, ano yun? Kasi, actually, sa totoo lang, parang whatever gusot, it's always the wife is always the last to know. Diba? Parang ano, there are people na sinisikreto nila ang mga bagay-bagay. Oh. Kung gano'n si Cheese, edi hindi na malalaman natin, hindi na malalaman ni Heart, di ba? Ang ano dito is kasi, nasa no-win situation si Heart. Kasi, whatever she admits, whatever she reveals, yung pinaniniwalaan ng tao, ng bashers, ay yung gusto nilang paniwalaan. So, why explain to them? Diba? Ganun lang naman yun eh. Ako, why will I bother explaining to you? In the first place, wala kang ambag sa buhay ko. So, why will I bother? Diba? Kailangan, you have a nonchalant attitude towards these bashers. Diba? Ganun lang naman yun. By not being affected, you are protecting your peace. Talagang hindi ba siya affected? Sabi ko, by not apparently, she is affected. Kaya nagsasalita siya. Di ba? But if I were her, I will not ang gagawin ko pa nga, pupunta ako sa Fashion Week. Di ba? If I were her. Di ba? Kaya lang, she is made of of a softer personality. I think from what I gathered, she really wanted to go, but it is her husband who said no. Who barred her. Who said no. Pinagbawalan na rin siya ng husband niya na magrarampa sa BGC. At hindi siya dapat nakita ng shopping doon. Yeah. So, she's like, at this point in time in her life, she's doing that submissive wife role. Diba? Following the wishes and command of her husband, which is just rightly so kasi kasal sila, mag-asawa sila. Tsaka hindi tawag dito, of what right do you have to bash somebody you do not know from inside out? Ang nagiging lang yon, you are doing it for the context of bashing. Ganun lang yon. Kumbaga, mema lang. Di ba? Yun lang yon. Kasi, the biggest basher for me is something you know. Kasi, pag yung somebody you knew ang nambash sa'yo, ibig sabihin, may alam siya sa'yo. Yun ang matakot ka. Pero yung mga Poncio Pilato na hindi mo naman kilalang mga netizens na yan sa social media, bashing you, pabayaan mo lang yan. Let them grow and spread the word. Diba? Kasi ako, why will I be bothered? Hello. I don't know you. You are obviously not bothered because you are not Love Mariong Pauco Escudero. She is bothered because some of the things that are thrown at her may semblance of truth. And on that note, inaanyayahan po namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube pagina sa Diaryo Tirada. At syempre pa, panoorin kami sa aming Facebook page. Pinapalabas po ang The Kitty Show tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. Ito po si Alwin Ignacio, ang inyong diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Na best in spaghetti strap na naman. At bonggang-bongga ang dress. Iba rin. Maraming salamat po sa pagtangkilik, panonood, at pag-subscribe sa The TT Show. Ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. Magandang linggo po sa ating lahat at happy October. Naku, ilang days na lang. Paskong Pasko na.